A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to optimize your Excel switch function. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first open tayo ng ating mga Microsoft Excel. And in this presentation, may niready na akong template para madali na natin ilagay. So, using the switch function, pwede na natin hindi gamitin yung if function ng Excel. So, mayroon tayong bagong function na binigay ang Excel na kung saan tinatawag nating switch function, na kung saan mas mapapadali niya kung ano yung result na kailangan natin. So for example, gaya dito, i-rate natin kung ano yung feedback na kinakailangan doon sa isang customer. So for example, number 1 ang rate, so very poor siya. Kapag number 2, poor, number 3, satisfactory, and number 4, very satisfactory, and number 5, excellent. So first, lagyan muna natin ang customer name kahit na 15 lang, pero para hindi tayo mahirapan mag-encode, kuha na tayo dito sa free online random names, no? So mamimili ako dito naman sa bandang dulo. So 15 lang. So and that is already 15. I will copy na. Then, ilagay ko na siya rito. Paste. Andiyan na kagad ang name. So, lagyan ko lang siya ng border. And, okay. So, i-bold ko lang siya. And, I'm going to change the font into 14. Okay. So, mayroon na tayong 15 na name. So, I'm going to insert a rate. Manghuhula na lang tayo. Let's say 4, 5, 2, 3, 1, sorry, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 3, 2, 3, 5, 4. Okay, so mayroon na tayong rate. The next thing na gagawin natin, gagamit na tayo ng switch function para dito sa feedback na kung saan magtutugma itong rate niya dito sa ating rate na kinakailangan supposed to be na sa kanya. So dati ang ginagawa natin na ang lalagay natin dito is function if statement if function open parenthesis is rate is equals to 1 comma nilalagay natin ang very poor na wala na. Okay, so dito ko lang if statement if rate is equals to 1 comma ilalagay natin si poor, very poor kan tayo, very poor, close parenthesis. Tapos if tayo ulit, kapag ang rate daw ay equals to 2 comma ang ilalagay naman natin ay poor, tapos comma tayo ulit, if na naman tayo, tapos open parenthesis hanggang sa matapos natin paulit-ulit hanggang matapos yung rate. And that's ganun tayo pag naglagay dati ng rate, no, ng if statement. So for example, itong dalawa, so lagyan ko lang close parenthesis. Pag in-enter, so sabi niya false kasi wala na siya doon. So pag pinalitan natin ito ng 2, magiging 4 siya kasi 1, 2 lang nilagay natin. Pag nilagay natin ito ng 1, parang ganyan ang nangyayari noon. So very poor, no? So parang ganyan. So today gagamit na tayo ng switch button. Tapos pag nagkamali pa doon sa dati,
nag-error pa siya. So, nagkakamali pa. No? Hahanapin pa natin, to troubleshoot pa natin kung saan tayo nagkamali banda. So, sa ngayon, dahil sa switch function, hindi na tayo mahihirapan. Hindi madalang na kayo magkakamali. So, paano gawin yan? Ganito lang po. Type nyo lang equal sign. Sundan nyo lang po itong formula natin. Nilagay ko lang, binaba ko lang siya kanina. Okay, so equal sign. Then type the switch function, open parenthesis, then followed by the expression. So ang expression natin ay itong rate dito. So i-click nyo lang po siya, then press comma, then i-click nyo po itong number 1 dito sa may rate natin, then press F4 para malak yung ano natin doon sa rate natin, malak yung cell. Then after that, comma, i-click nyo rin itong very poor, then press F4, then comma ulit, number 2, itong number 2 naman, F4, comma, then poor, F4, comma, 3, paulit-ulit lang hanggang sa matapos. Na ganun lang po siya kadali. F4 lang para malak, or pwede nyo namang lagyan ng dollar sign, gaya niya, nagkakaroon ng dollar sign. So for example, ganito, pag kinlik ko yung F4, itong number 4, magkakaroon siya ng H6 dahil nasa column H, row 6. So hindi siya nakalock yan. So para malak natin, press nyo yung F4, pansinin nyo nangyari, dollar sign H, dollar sign 6, then comma, very satisfactory. Kung nalimutan nyo yung F4 na word, pwede nyo siyang i-type na lang dito ang dollar sign, tapos dollar sign. So pwede din yan, and comma sign, then number 5, F4, and comma, then the rest is the excellent, then F4 din. And after that, close parenthesis na natin. So that is itong 1, 2, 3, 4, 5, yan yung value natin, and the result, ito yung very poor, poor, satisfactory, very satisfactory, and excellent. So that is the result. No? Value 1, result 1, tapos nag-value 2 tayo, result 2, value 3, result 3, value 4, result 4, and value 5, result 5. Then after nan, close parenthesis and press enter. Then pag natapos po yan, i-copy paste nyo lang po hanggang baba, and automatic na po siya na mag-a-assign kung ano yung rate niya, yung feedback niya doon sa rate na ibinigay sa kanila. So hindi na tayo mahihirapan, mas napadali na ang trabaho natin dahil sa switch function. Hindi na puro if statement ang gagamitin, kundi gagamitin na rin natin ang switch function. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.